Kaya nawalan nga ng pag-asa ang ilang kaanak ng mga biktima ng nawawalang sabungero. Ito nga ay matapos mapabalita ngayong araw na di umano'y tumakas o lumabas na ng bansa ang umano'y mga utak sa pagkawala ng mga sabungero noong 2022 na sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon kasi sa ilang opisyal, wala na umano sa kahit saang property ng dalawa dito sa Pinas sina Atong at Gretchen, at napag-alaman na nga lang na nag-book daw pala ang dalawa at lumipad sa hindi pa tukoy na bansa. Ngayon nga daw ay tila nangangamba ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero dahil baka daw hindi na mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng mga ito. Samantala, nakausap naman ng ilang mamamahayag ang kampo nina Atong at Gretchen at sinabing may inaasikaso lang daw na negosyo ang dalawa sa ibang bansa. Narito panoorin ang nakakakilabot na pagbubulgar ng ilang kaanak ng mga biktima. Pagkor, what do you think? Does that resolution sits well with you, being the regulatory body of Isabong? Mr. Chair, as guided by our top management, we are okay po with the suspending of the operations, and we will also seek approval po from the Office of the President. Well, that's good. Maraming salamat naman at this committee will not adjourn with a heavy heart. Hindi po kami pagbigyan sa aming hinihingi. Hindi naman ito personal namin. Hindi mo itong personal ni SP, hindi personal ni Secretary ni Senator Ping Lacson, ni Senator Tolentino. Kundi para ito sa mga nawawalang mga kabataan at pwede pang mawawala kapag, imaginein mo, 350 sultada per day. At yung 350 na cockfights na yan, kung masingitan niya ng isang QP na entry, meron na namang mawawala ng mga bata. Meron namang mamimising. So kung hindi natin ito ipahinto, baka dadami talaga itong problema na ito. So sana yung stand mo, alam ko, yung stand mo, sana ito'y representative of the stand of the whole PAGCOR management. What do you think? Yes, Mr. Chair, we are okay po with suspending the operations, and we will also seek approval from the Office of the President, Mr. Chair. Well again, ito alam ko marami magagalit sa amin dito ng mga sabungero. Kung mahinto itong Isabong operations, marami, hindi lang sabungero, kundi yung mga may hawak talaga ng mga franchise. But sana maintindihan ninyo, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa halaga ng pera na magiging losses ninyo kapag nahinto itong Isabong. Hindi po, wala pong katapat na value of money ang buhay ng tao. Kahit na sabihin mo, manunyupi yan. Manunyupi yan. Sabihin mo, masamang tao yan, manunyupi. Pero buhay pa rin ng tao yan. Wala pong katapat na pera yan. Walang halaga ng pera na makakatapat yan. So, Senator Tolentino, go ahead. Mr. Chairman, before. Yes, sir. We believe that this action to be taken would get the cooperation of the others. It will get the cooperation of everyone. Pag gusto nating mapatino ito. Thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino, yan po. Matanong ko lang po sa PAGCOR. Noong nakaraang linggo po, may mga ulat na lumalabas na meron din pong colorum operator ng Isabong. Kahit wala doon sa listahan ng 7. Yung bang sa pagpapatigil natin ngayon, ay mga ngahulugan ba natitigil din yung colorum o baka meron namang isang fly-by-night Isabong na mag-operate din? Pangalawa, yung amendment ko po kanina doon sa motion ng ating kagalang-galang na Senate President ay nangangailangan din na yung GCash ay alisin doon sa kanilang menu yung pagbabayad sa Isabong. Kasi nga po, baka magkaroon pa ng isang panibagong Isabong naman na hindi nyo binibigyan ng lisensya na mag-operate at saluhin po itong ginagawa nitong 7. Tama po ba yun? Yung aking dalawang nabanggit na items, Madam PAGCOR. Mr. Chair, as to the illegal operators po, PAGCOR can only regulate po ang kanilang mga licensees. We are in coordination po with the law enforcement agencies para po sa pagkukurba or pagpapatigil ng mga illegal na operators, sir. Tungkol naman po dun sa GCash, sir,
as provided in our regulatory framework, we are only allowing po our licensees to include in as their payment system po ang mga accredited ni Bangko Sentral. So, Mr. Chairman, dapat po siguro si GCash ay pumayag din na alisin doon sa kanilang menu ng pagbabayad yung isabong. Kasi baka may sumulpot na naman ngayong illegal na operator na pwedeng saluhin itong operation na ginagawa ng ating ipapasuspend ngayon, Mr. Chairman. Yes, before that, Senator Tolentino, may Yeah. dagdag lang si SP sa Yes, sinasabi. in that case, the apprehension of Senator Tolentino is correct. In that case, this is a very good chance for the PNP chief to show what they can do. Di subukan nila. Di ba? Kayang-kaya niyong patigilin yun, na-trade nyo mga yun. Pagka meron tumira ng color room. Di po ba? General Carlos. Mr. Chair, illegal po yan. Hindi po namin i-tolerate lang. Lalo na po yung mga ganong klaseng operation. Kung nahirapan po kami dito sa operation na ginagawa through a regulatory body, much more, mas matindi po ang aming action sa mga illegal. We are committed to enforce the law and make sure na yung illegal po talagang hindi po namin pababayaan yan. Amin pong tatrabahuin po yan. Very good to hear. Thank you, General Carlos. Mr. Chairman, Yes, sir. Go ahead. the observation of Senator Tolentino sa PAGCOR, yung illegal, yung 23 na sinasabi yung illegal, yung resultant effect nun, matitigil din yon because they hack, hinahack lang nila yung legitimate, di ba? So pag nasuspend yung licenses ng mga legitimate operators ng isabong, necessarily, wala sila mahahack kasi wala activities yung legitimate licenses. Is that a correct statement? As to hacking po ng feeds na aming licensed operators, Mr. Chair, that is correct po. However, wala po kaming jurisdiction. I know that. Ang sinasabi ko, ang resultant effect, pag sinuspend nyo yung 7 na legitimate, wala ma-hack yung illegitimate, yung 23 other illegal online. Kasi nag-hack lang sila sa legitimate. So sinasabi ko, ang resultant effect, pati yung mga illegal, yung illegitimate na nag-hack lang, wala ring activities yon. Wala sila ma-hack eh. Correct? Yes, Mr. Chair, if Thank as you. to hacking po. Thank you. Yeah, balikan ko lang yung punto ni Senator Tolentino, sir. Yung about pag-remove ng GCash at ng PayMaya doon sa isabong platform. Kayo rin ba nag-regulate yan or other agencies regulating this matter? Sir? Central Bank? Yes po, Mr. Chair, sa aming regulatory framework po, we only include is yung payment system po na gagamitin nila is accredited by Bangko Sentral, sir, by the central bank po, Mr. Chair. So yun nga, yung gusto ni Senator Tolentino na matanggal doon sa kwan para hindi na sila makapag-bet talaga. Paano ba yun? Sinong mag-a-act niyan? As to the authority po of these accredited payment solutions, Mr. Chair, I believe po it is not within PAGCOR po. Nasa pag-goal. So, Central Bank. Okay, maraming salamat ha. Thank you. Pagkor, please bear with us. Ikaw talagang babalikan namin. Remember, case number 1 pa tayo. Ha? We still have 5 cases more to go. So, sir, Let's yes, ask go ahead. LTO. Jack, what can you contribute to humanity? Sir, good afternoon. Regarding these cases, sir, we'll be closely coordinating with the PNP, especially the PNP Anti-Cybercrime Group, in identifying the owners of the motor vehicles that are allegedly involved or identified by the PNP. Meron ng progress dyan? As of now, sir, I'm just coordinating with them. But immediately once we have the data, transaction sticker number, plate number, So ngayon pa lang, ngayon pa lang, sir. mabuti pala nag-hearing tayo. Thank you. Di ba dapat automatic yan? Galing ka rin naman sa PNP. Sir, before I came, I asked if we have some letter request from PNP, and I was Yeah, confused. I just hope you can help in the resolution of these cases. Thank you. Mr. Chairman, Yes, sir, go ahead, sir. just a few questions if you're done with the resource persons or the
the statements. May we ask the investigating agencies, what are the motives that you see or have you seen that prompted the disappearance? Mr. Chair, sa mga insidente po itong nawawalang mga sabongero, ang isang nga unang lumalabas po dun ay yung Jope. Kasi hindi na tama yung palaro dahil meron pong itong tinatawag nilang Jope. So ito ang isang posible dahilan kung bakit po nagaganap po ito. So kaya po yung aming pong pag-iimbestiga ay tuloy-tuloy. Kaya po kami nagkaroon po ng, through the CIDG, actually sir, immediately directed po the CIDG. Pero hindi po namin tinigil yung pong individual na pag-iimbestiga at the local level. Kung nangyari po yan sa Laguna o nangyari sa Manila, tuloy-tuloy din po yung local effort. But the CIDG now is looking at yung kabuuan sa investigasyon. So yun po isa naming nakikita po dyan, yun nga po tinatawag ng job. And the efforts really can be explained by, can be divulged by Bert Pero of the CID. All right. Sir, excuse me sir, before you proceed sir, yung mga may pagkain na sa harapan ninyo, please kumain na kayo dahil mag-alauna na working lunch. Please kain na lang kayo, huwag kayo maya, kain lang. Please. All right. Go ahead sir, go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Dito po sa mga, operators or cockpit owners, whoever may answer. Ito pang game fixing or chope, talagang it's happening in the cockpits. Any one of you can answer? Mr. Morales, Attorney Santos, Attorney Regino, Attorney Romel. Go ahead, Attorney Santos. Yes, Mr. Chairman. Not particularly in our operation, but it does happen in any cockfight term chope or the chope arrangement. It happens in any cockfight, Mr. Chairman. How is it being done? When one cock or fighting cock is put in a deliberate disadvantage to ensure that the other cock will win. So, for example, Mr. Chairman, kung ako po yung owner ng manok, sasadyain ko pong matalo yung sarili kong manok when in fact, may mga bettors ako or other friends na tataya sa kabilang manok para to ensure na manalo po sila. Yun po yung chope. Okay. Paano yung ano yung mga paraan? I'm sure interesado yung mga nakikinig sa atin. Ano mga pamaraan para matalo o magpatalo o magpachope? To my knowledge, Mr. Chairman, yung iba pa pinipilayin yung manok deliberately. So, pag naglaban po yan, parang hindi pa mahalata. Pero pag naglaban, yun na talaga yung kasi pilay na po yung manok, di na po makakapalo. Yung iba naman po, parang ang alam ko, parang pinupurga sa gabi para pagdating sa actual fight po, mahina na siya. So, di na rin po siya lalaban. And ang alam ko, there are other means po being employed by, I should say, parang syndicate na rin po to na yun na po yung ginagawa nila para to ensure a winning. Has this disappearances happened in the past? O ngayon lang yan naging matingkad dahil sa isabong? Ano ba mga alam ninyo ng mga pangyayari? Mr. Chairman, I do not know with respect to other cockpit operations or sabong operations kung may ganitong po mga incidents. So, go ahead, sir. Just to pursue that point, kasi yung TOP is just a theory, di ba? Going beyond the theory is the motive. So yung TOP is just a means to sa motive which may be double cross, di ba? And that's you're pursuing. Yun yung pursue nyo.
Kasi ba't ka magchochope? Kung choppy lang, siguro, wala masyadong problema. Pero ang mas malalim doon, pwedeng nagkaroon ng double cross. Mas mabigat yon, di ba? Na pwedeng naging motibo. Is that the correct statement? That's true, Mr. So you're pursuing that angle, that motive. Isa po yan sa ating. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I think I'm clarified somewhat. Thank you, sir. In line with the question of the Senate President, again to, Atty. Santos, kung magkakaroon ng chope, sino ang nag-i-incur ng damage dito? Sinong masasaktan? Or sinong nalulugi kapag nagkakaroon ng chupian doon sa Manila Arena? Sino ang magkakalit? At pwedeng magkakaroon ng motibo na kidnapin itong mga involved sa chupian? Sino masasaktan? Again, Mr. Chairman, based on a chope theory, ang masasaktan po talaga dito, kung sino po yung arrangement nung may-ari po ng manok. Or minsan po yung may-ari po ng manok ang nadadamage din po dyan. Kasi hindi niya alam na chinochope pala yung manok niya po. So, yun po talaga yung damage na masusustain. May mga taong probably binigyan po ng tip na tumaya sa kabilang manok. When in fact, dito pala ang manok na pipilayan po. Parang ganun po ang scenario. Marami pong third parties na maaari pong maging magalit sa ganitong arrangement po. So double cross. So, in that case, dito sa case number 1 natin, kung ganun ang theory natin, pwedeng ang nagagalit sa mga bata na nawawala ay yung financier or yung farm owner, may-ari ng manok. Just in case hindi niya alam ang pinagagawa ng mga bata na missing ngayon, na tinyupi na pala yung manok. Sila ang handler, sila ang giver. Tapos yung financier, blind pala, na itong mga bata na ito, nagkukontak na pala sa iba, pumusta ka sa kalaban dahil yung manok namin, talo na ito. Pwede magagalit yung financier. Yun ba ibig mo sabihin? Sa ganung sitwasyon po, maaari po, Mr. Chairman. May mga ganitong, may maaari pong yung ganung pagkakataon na mangyari dito sa sitwasyon. Okay. So dagdagan natin. Furthermore, kung yung financier nila mismo or yung farm owner ay nawawala rin, missing rin hanggang ngayon, sino pwedeng nagagalit sa kanila? Sa farm owner at saka sa yung financier? I'm sure it goes higher and higher. Ngayon nga, nawawala yung 6. Later on, na-discover ng police na pati yung financier nila nawawala rin, missing. Sino nga ang pwedeng posibleng nagagalit doon sa financier na bakit siya kidnap? Mr. Chairman, maaari pong baka may napangakuan po yung financier sa ganong klaseng arrangement na kasi malaki po yung tayaan sa labas eh. So Okay. maaari po na may arrangement na iba yung financier po sa ganon. So can you categorically say na yung Manila Arena, as far as case number 1 is concerned, ay hindi masasaktan in any manner, in any way, sa panyunyupi ng 6 na bata na yun? Mr. Chairman, actually yung Manila Arena po, yung management ng Lucky 8, we reviewed the fights po ng entry po nila during that night. And after reviewing it, we believe na wala pong panyonyope ang nangyari po sa entry po nila. So, kung walang panyunyupi, sabi ng PNP, ang motibo is panyunyupi. Ngayon, sabi ninyo sa nireview ninyo, yung records ng fight ay walang panyunyupi. Bakit biglang naglaho itong 6 na bata na ito? Biglang nawala. Ano ito? How can we reconcile these Yes. facts na sinasabi mo? Like I was saying, Mr. Chairman, kasi po, ang Lucky 8, kami pong mga operator ng Isabong, we are just merely a service provider po ng Isabong.
Kasi po, ang Lucky 8 po, either po kung sino po manalo dyan sa manok na yan, hindi po kami, wala po kaming vested interest na, wala po kaming pakinabang po. Either kung sino po manalo na yan. Kasi kami, ang Lucky 8 po, commission lang po kami. We get 5% commission po sa kada laban. At yun po yung pinamimigay namin yun po yung pinababayad po namin sa aming. Okay, parang gusto mong sabihin na manalo, matalo sila, manyupi o hindi, safe yung Lucky 8, meron kaming kita, may income kami, so wala kaming pakialam dyan sa ginagawa ng sindikato. Yan ba yung punto na gusto mong palabasin? Hindi naman po, Mr. Chairman. Nabanggit ko nga po, we maintain po yung integrity ng mga cockfights po namin every event. So you mentioned about integrity. Pag nanyupi yung mga bata, hindi kayo magagalit. Nasisira yung integrity. Nasisira yung pangalan ng inyong sabungan dahil nagkakaroon ng tsupian dyan sa inyong operations. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo masasaktan? Mr. Chairman, ang protocol po ng kumpanya pag merong ganyang tsupian is just to disqualify po entirely yung buong grupo po nila. Then they will not be allowed to participate in any other cockfights po of the company. Yun lang po yung magiging protocol po namin dyan. Okay. As far as you know, meron tayong 7 na licensee from PAGCOR. Among the 7, iisa lang kayo, yung Lucky 8. Meron 6 na potential or actual or real kakompetensya ninyo. So, kung hindi nyo ma-maintain ang integrity ng inyong operations, ng isabong operations ninyo, posible na yung mga bettors ay lilipat doon sa ibang isabong operators. Di ba? Iiwanan kita. Ayaw na namin dyan magsugal sa lakit dahil maraming tupi dyan. Dito na kami magsasabong sa ibang palaro. Kung wala kayo ng income, okay lang sa inyo, hindi kayo masasaktan. Masasaktan po, Mr. Chairman. Kaya po, we always maintain po yung integrity po ng mga laban po namin. At we always make sure that fair yung labanan ng mga cockfights po namin. And quality rin po yung mga palabas. Kaya po, we don't tolerate po yung tsupian sa Lucky 8 as far as we are concerned po. Kasi, you know naman po ang gambling eh. If na-mix po ang gambling ng dayaan, so it's no longer gambling. Kumbaga, Okay, you don't tolerate. You don't tolerate. Ayaw ninyo yan. Ibig sabihin, galit kayo pag may manyunyupi. yes, Okay. Mr. Chairman. Okay. You know why? We are trying to establish motives here. Kung sino ang tinatamaan, sino nagagalit sa ganung klaseng operation. But we are not pinpointing anybody na sila talaga ang may kagagawa nito. This is investigation. Talagang i-establish natin muna yung motive dito sa pagkawala nito mga bata na ito. So, thank you for answering my questions. Maraming salamat, Atty. Okay, thank Yes, you. Mr. Chairman. So, let's proceed now to case number 2. Tapos na tayo lahat. Meron pa bang case number 1 na magsalita? Wala na? Okay na tayo? Case number 1? Please, maraming salamat Maraming salamat sa iyong pagdating at sana, again, patuloy niyo pagdasal ninyo na sana makauwi pa yung mga anak natin. Dasal pa rin tayo, dasal pa. Dasal. Okay, suspend muna tayo. 1 minute suspension para mag-change crew muna from case 1 to case number 2. Yung operator natin dyan. Shown on the screen is the timeline of our investigation. Case number 2 occurred on January 13, 2022 involving 4 missing cockfighting aficionados, all residents of Tanay, Rizal, and reported last seen after attending a scheduled derby at United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporation in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Shown on the screen are the details of the missing persons.
So, puro taga Sampaloc, Tanay Rizal ito. Kasama ito nung nawawala rin sa Manila. No, Your Honor. Sa Santa Cruz sila, bali sabay lang yung date nung pagkawala nila, Your Honor. Kaya nga, alam ko itong case number 2, case number 3, number 4, yung 6 na ito, 4 out of 6 nangyayari dyan sa Santa Cruz, Laguna, sir. Santa Cruz, Laguna. Yes, sir. Napaka, anyway, anong estimation mo dito? Anong nauna? Ito or yung parang yung date 13, January 13. Sinong nauna? Itong case number 2 o case number 1? Parang sir, lumalabas, sir, parang mas nauna itong Laguna incident, sir. Nauna ang Laguna incident. Yes, sir. So, napakalaking grupo ito. Iba yung nangingidap doon sa Santa Cruz, sa Manila. Iba rin yung nangingidap doon sa Santa Cruz, sa Laguna. Kung halimbawa simultaneous, ibang grupo rin yun. What do you think? O the same group? Ang pumick up doon sa Laguna at yung na-make up sa Manila. Your Honor, yun ang tinitignan namin, sir, kung isang grupo lang because based doon sa convoy, sir, may gray van na kasama galing moving out from Manila Arena. And it appears na parang gray van din, sir, yung if I'm not mistaken, sir, gray van din ata yung gamit ng Laguna. So gray din yung sa Laguna. Ito, gray rin itong sa Manila. Wala kang timeline? Hindi mo makuha yung oras? Most probably, kailan nangyari itong sa the same day. Yung sandali Show us the timeline. Investigation. Meron kayo? Sana ma-establish natin kung sinong nauna. Kasi kung sabay ito, imposible isang grupo lang gumawa nito. Dalawang grupo ito ang nangidap. Kung sabay. Pero kung mayroong enough travel time for movement, pwedeng isang grupo lang. But anyway, sige mamaya, establish natin yan. Just continue para mabigyan natin ng chance itong mga pamilya magsalita. Go ahead. Your Honor, that's all for case number 2. We have the updates of the investigation, but the minute details of it can be better explained by Laguna PFU, sir. Sige, briefly walk us through yung progress ng yung investigation dito. Good afternoon, Your Sir. I am Police Lieutenant Colonel Sobrepeña, Provincial Officer of Laguna PFU, sir. Ano ka? Intel officer? Provincial Officer, sir, of CIDG. CIDG. Please, continue. Sir, can you... Hi. Yes, sir. For the update, sir, we have person of interest, sir, under the name. Yung sinabi kanina, sir, na si Julius, sir. Julius Navillo Y. Nastor, sir. Person of interest. Yes, sir. Yun, sir, yung sinasabi rin kanina, sir, na yung farm owner, sir. Kasi siya yung nag-hire, sir, sa mga nawawala, sir. Nagtatrabaho, sir, sa kanya. Then nag-hire, sir, sa kanya. Saan na siya ngayon? Nawawala na rin, sir. Nawawala. Yes, sir. To include yung mga family niya, sir,
pinuntahan namin, wala na rin sir sa addresses. Wala sa addresses. Yes sir. Ang nandun na lang sir is yung caretaker nila sir. Immediately after the incident, sabi ng caretaker nila sir, umalis na sir dun sa location ng bahay nila. So may kwento. May tama ito, may tama. Bakit lumayas pati pamilya? Kasi kung missing lang ito, na halimbawa naging victim ito, I'm sure the family will cry for help. Ito ngayon, sumibat kasama ang pamilya, ibang usapan ito. Di ba? Yes So, sir. like these families, ito sila. Nawala yung mga anak nila, andito sila nagreklamo. Yun namang case ni Abilio, Julius Abilio, nawawala siya ngayon, pero pati pamilya niya nawawala. Hindi humihingi ng tulong sa pulisya. Hanapin ang nawawalang Abilio. Wala sir. Wala. Kasi immediately after the report sir na nawawala na sir sila. Nawawala sila kasama ang pamilya. Ha? Yes sir, to include this family. This is something na you have to look into. Yes sir. Baka malaki ang kwan nito. Sige. You are recognized, General Pero. Your Honor, sir, as mentioned by Mr. Inunog kaganina, sir, he mentioned that particular person na allegedly yung may 200 million na allegedly na yun ang parang kinita. Pero hindi pa natin ma-prove because we are still getting the banks and other financial institution records, sir. So, in that case, pwede natin ma-theorize na yung disappearance ni Habine, ang pangalan? Abilio. Pwede natin ma-theorize na yung disappearance ni Abilio is a sign of flight or a sign of biktima siya na nagtatago, na biktima rin siya ng abduction? Two ways, sir. Two ways. Either way. Either way na siya ay victim or siya nagtatago because guilty siya sa something na but we need to prove further kung talagang siya ay siyang may ano yung dahilan kung bakit siya nagtatago. So meaning, expecting siya, kung flight yung ginagawa niya, he was expecting na malaking risk back ito. Kaya pati pamilya niya, sinipti niya, sumibat sila lahat. Okay, sige. Medyo lumilinaw. Please continue. Sir, that's all for the updates, sir. And to include the, we already issued representation, sir, for the subpoena, sir, doses tecum testificandum. Yung owner, sir, yung Nancy I. De Leon, sir, yung may-ari yung owner ng security agency, sir, na in charge doon. Send na rin kami, sir. Ang may-ari kasi, sir, doon sa security guard doon, sir. Security, yung nagsisecure doon, sir, is yung Absolute Force Security Administration Incorporated. Okay, please do it. Kapag hindi nag-cooperate, sigurado madali lang yan na trabahuin dahil they are under the control of susya, di ba? Hindi sila pwedeng mamatigas-tigas dyan na hindi sila mag-cooperate. Kailangan persahin ninyo mag-cooperate dahil trabaho nila yan. They are there to secure, not to help disappear people. Laruin mo yan. Yes, sir. Another update, sir, is yung according kay Sir Lambert Santos, sir, yung father of one missing person, Milbert Jan Santos E. Alcantara, alias Tapa, sir. Meron kasi siyang bank account sa PS Bank, sir, Tanay Rizal, na may nag-withdraw, sir, sa kanyang ATM. So we already secured videos, sir, dun sa vicinity where the possible suspects na nag-withdraw. For withdrawals transaction were made on Milbert Jan Santos account on January 14, sir. Ito kasi, sir, incident, mga January 13. Based sa search statement is January 13 nawala yung apat, sir. So, nung January 14, may nag-withdraw, sir, sa bank account. ATM account. Mr. Chairman, natignan nyo na yung
Natignan nyo na kung sino yung sa CCTV na nag-withdraw sa ATM. Yes sir, meron na kaming kwan sir, meron na kaming videos. Siya ba? Si Melbert Santos o hindi? Yung gumamit ng ATM card niya, hindi siya. Negative sir. We are in the process of determining who is that person sir. Sir, we can show it if we can show it the video sir if Sige. Sige, mas maganda para just in case may nakakilala dyan sa mga suspect na yan, matutulungan itong committee na ito para ma-identify yung tao na yan. Ipakita nyo. Correct. Pakita. Sa publiko na kakilala Yes, sir. sa inyo. We encourage the public to help us identify this particular person. Baka kilala nyo ito. Yan na yun, yan. yes sir. Yan. Tingnan mo yung dala niya ng bag. Nasa harapan. Very familiar. Sino mahilig magdala ng baril na nakalagay diyan sa bag na yan, na diyan sa harapan? Sling bag na yan. Tingnan mo tayo niya. Hindi play ba niyo yung video? Paki-play daw, para makita natin pati yung manner of walking niya. Baka makilala ng mga kapitbahay niya yan. Ma-identify. Incidentally, magkano withdraw? For withdrawal sir transaction that day, 10,000. First withdrawal sir 10,000, second withdrawal 10,000, third 9,000 and 900 pesos sir. So 29,900 po sir. All in one sitting. Yes sir, Isang on balot. BDO ATM at Lipa City sir. So we are- definitely kasama niya si Melbert at kinuha niya kay Melbert yung PIN. Yung PIN niya. Ano? Yes sir. We already requested sir yung sa BDO ATM account. Kasi may sa ATM sir merong CCTV doon sir. Baka mas maibigay nila sir sa amin. Para mas malino namin makita yung... Yes sir. They're already... Sandali lang. Sinong ikaw, Pablo ni Melbert? Ano pong trabaho niya, sir? Senator, bali wala po siyang trabaho. Bali, ako po kasi nakabili ng van. Van? Yes. Yung urban state. So, urban state, bali siya din po nakakita no para bilhin namin. Then, nung mabili po namin yon, nakilala niya itong si Julio Sabilio. So, malimit pong naaarkila yung van ni Julio Sabilio. So, hindi siya nagsasabong. Nirerentahan lang yung van niya. Nirerentahan lang po yung van ko at ang nagdadrive po ng van ko ay yung anak kong si Melbert. Okay. Kasi Balikan ka namin mamaya, sir, ha? Let's continue. Requested for the subpoena sir dito sir sa PAGCOR under Ma'am Dayan Erica Jogno sir. Nag-request na rin kami sir para makuha namin sir yung mga fight sir, mga videos that time para makita namin sir kung sinong nag-entry. Baka nagip sir yung mga yung persons of interest or any information na pwede nilang maibigay. We are just waiting for the answer of PAGCOR sir. Okay. Mr. Chair, may I have the copy po of the letter? The letter that we recently received lang po is a query on the registration of our operator, to which we're trying to coordinate with CID po. We appreciate receiving the copy of the letter. Mr. Chair, thank you. Sige, gawin mo ngayon. Kung may papel ka dyan, bigyan mo siya mamaya kagad, ha? We have a copy, Action na sir. nila. You have a copy sir. Sige. That's all for the... Mr. Chairman, paano silang kinuha? Paano itong apat kinuha?
Sir, based sa CCTV, sir, madaling araw, sir, ng 13, sir, ng 13, sir. Yun sa CCTV sa barangay, sir. Ano, paano ba? Hindi naman, sir, nakita, sir, pero yung sasakyan kasi na sinakyan nila, yung urban, then another pickup, sir, na nauna, nag-convoy sila, sir. Hindi rin nakita, sir, kung nandun yung mga relatives, yung mga victim, 4 victims, sir. Pero meron kaming CCTV, sir, na lumabas, sir, sa cockpit arena, sir. Anong oras yun? Lumabas? 2:21, sir. Ng hapon? Ng madaling araw, sir. Madaling araw na- Yung sasakyan na lang, sir. Nauna ito. Nauna ito, sir. Nauna ito sa case 1, yung case 2. Alright. Mr. Chairman, paano yung saan sila nanggaling? Ano yung cockpit na yun? Sir, based sa our investigation, sir, yung cockpit na yun, sir, is United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated, sir. Located at Barangay Palasan, sir, Santa Cruz, Laguna. Sino operator nun? Yun pa, sir, yung hinihingi namin, sir, kung sinong operator. We already submitted subpoena, sir. Atty. Santos, hindi ba ito kasama sa inyo? Itong sa Santa Cruz? Actually, Mr. Chairman, that Santa Cruz cockpit arena, that is also under Royal Octodome and we are also leasing it. So kasama ito sa inyo? Kayo may-ari nito? Nag-lease po kami dun sa property po. Kaya kayo nag-operate nito? Apa. You're the one operating? Yes, Mr. Chairman. Okay. Alam mo, pasensya ka na, pero masasabi ko ngayon, masasabi ko na itong Santa Cruz, Laguna na arena ninyo ay napaka-notorious. 4 out of the 6 cases ay dyan sila last seen, yung mga nawawala. Ano kayang meron dyan sa arena na yan? Bakit ang daming taong nawawala dyan? Out of the 29 people na missing, ay 20, ilan yung sa lipa? Ilan sa lipa nawawala? Yung 4 incidents, ilang taong nawawala? Hindi, ganito na lang. Yung 4 incidents sa Santa Cruz, 4 cases, ilang tao lahat doon ang missing? 90. Kaya nga, ilan lahat yung sa Santa Cruz lang? Santa Cruz ito. Santa Cruz. Oh, kadami nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. WP, Santa Cruz. Ano yung WP? Anong meaning ng WP? World Pit Master. So, 1, 2, 3, 4. Kadaming tao nito. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 katao ang nawawala dyan sa Santa Cruz World Pitmaster Arena. Separate occasion, sir. 4 cases ito. 4 na kaso of disappearances. Pero total of 20 persons ang missing na last seen or alam na mga kapamilya nila na dyan pumunta sa Santa Cruz World Pitmaster Arena. Nakakatakot na notorious itong kung ninyo. Yung arena na ito. Mr. Chairman. 23. So 23 pala. Hindi pala 20. 23 ang nawawala dyan sa Santa Cruz. Sino pwede ng Santa Cruz ng Laguna? Hindi kayo na aalarman nito. 23 katao na nawawala dyan. Wala mo lang kayo nahanap kahit isa. Pwede ng Laguna. Alam mo, sa first na pangyayari dito dapat na may missing na
4 na tao, dapat sinusurveillance na ninyo itong arena na ito. Bakit nasundan pa at umabot pa ng 23 katao ang nawawala? Bagong PD ka ba dyan? Sino bang PD dyan? Kailan ka umupo as PD? 2021? So, sakop mo na ito. Yung latest. Pero yung 3 previous cases, hindi sa'yo. O, Pitalyo. Colonel Pitalyo, ano masabi mo dito? Tatlong instances ito. Walang alibyo. Walang... Mr. Chair. Dapat after one incident, minumonitor na ninyo. Sir. Hindi na ito nasusundan. Bert, go ahead. Actually, sir, the reason behind why we were able to discover is because of the January incident. Ito, sir, parang blinater lang, pero hindi talaga na follow up. Kaya sa tingin ko, sir, hindi talaga missing person lang yung una niyang platter. So maybe our former PD could explain further. Please enlighten us, Colonel Pitalyo. Good afternoon po, sir. Mr. Chair. Sir, during my time as provincial director, there were 3 incidents of missing persons and 1 kidnapping. So as per investigation, all the incidents of missing persons happened with a total of 7 persons. All of them proceeded to the AA Cobra farm located at Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna, to attend a cockfighting event. So after which, according to their families and or relatives, they failed to return and could not be contacted anymore. So with the missing persons, I personally directed the Chief of Police of Santa Cruz Municipal Police Station, who is with us here today, together with the Chief of Provincial Intelligence Unit, to exert all efforts to address the case of missing persons. Also to closely coordinate with the families and relatives and assure them that all of the necessary effort will be done to bring back their loved ones to them. So the former Chief of Police of Santa Cruz have her presentation, Mr. Chair. Then with regards naman po, sir, sa kidnapping incident at San Pablo City, so at the time when I was informed of the incident, I immediately directed the creation of SITG, purposely to have an in-depth and impartial investigation on the matter. So I directed the SITG to get hold of the CCTV footage and preserve all the evidence. Since the case is in San Pablo, appears to be a kidnapping incident, I directed the Chief of Police of San Pablo City Police Station, who is with us also today, sir, and he has his own presentation also, and closely coordinate, he coordinate to anti-kidnapping group before. Paano ka napunta San Pablo? Anong relasyon doon? Sir, meron din po, sir, isa doon, sir, na kidnapping incident, sir. San Pablo, Laguna? Yes, sir. San Pablo City, sir. Kidnapping incident? Yes, sir. Incident, sir. Meron din po nangyari doon, sir. Tapos? So, may CCTV footage doon, sir. So, kinuha namin, sir. Yeah. Pinalo up namin yun, sir. At ano to, sa Bungero rin? Yes, sir. Yes, sir. Farm owner, sir. Farm owner naman? Opo, sir. So, may I continue, sir? Sige. You mean to say, ito si Ricardo Lasco? Yes, sir. Opo, sir. Ito yung nakita natin sa footage, sir. Footage na pinasok ng ilang van. Opo, sir. Na naka-tactical movement pa yung mga naka-black, para naka-black patig, pero naka-bonnet. Yes, sir. Na kung makabit-bit nung tao, paglabas, akala mo mga legal talaga. Opo, sir. Ha? Nakakatakot ito. Yes, sir. Very swift, very precise, very accurate yung kanilang movement. Yes, sir. Nakakaduda ba? Nakakaduda. Napakilala po sila sir na NBI according to the investigation, sir. Kung ako mag-kidnap ng tao, bakit ako magpakilalang NBI ako? That's why, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo.
That is to mislead. That is to mislead after the fact. Diba? Yes, sir. After the fact investigation. Yes, sir. I-mislead na yan. Sa NBI ako, NBI kami. Kaya ang maghahanap na asawa, pupunta sa NBI. Yes, sir. Eh, yun pala, wala. Yes, sir. Sige, continue. Yes, sir. So that's why, sir, because of that incident, we coordinated, sir, with the anti-kidnapping group. So in the same manner, sir, I ordered the SITG to ask the technical assistance for the preservation, enhancement of CCTV footage. So with the incident, investigation conducted, sir, of San Pablo Chief of Police, a case of kidnapping was filed in the city of Prosecutor's Office of San Pablo. So the Chief of Police, sir, has his own presentation, sir. May dala po siya. So in the meantime, sir, I directed the Chief of Police of San Pablo in the SITG to continue the conduct of investigation to bring all the perpetrators to justice, sir. That's all po, sir, Mr. Chair, sir. Tanong, wala rin CCTV footage ng Santa Cruz na Capitarina? Wala rin? Try to find out, sir. I will try to find out, sir. Hindi sir, ito na, ang sasagot niyan si IDG, field officer. Your Honor, wala kaming nakuha na CCTV footage because yung incident, sir, is yung previously, sir, matagal na. Tapos yung pumunta yung mga investigators natin, parang sinabi nila, sir, na wala silang CCTV, sir. Hindi, iba yan. Iba yan yung, apart from the case ni, yung sinasabi ngayon ni Colonel Pitalio, yung case number 2 natin, ang tinatanong ni Sir Ping, kung naghingi ba kayo ng CCTV footages doon sa Santa Cruz, ha? Sa Santa Cruz. Yes, sir. Actually, sir, sa loob, sir, ng Cockpit Arena, sir. Actually, punta ko dun, sir, personally, sir. Pero sabi nila, sir, sabi ng guard doon is sira daw, sir, yung CCTV. That's why we submitted subpoena, sir. Sinubpoena namin, sir, yung... Sira? Sira, sabi? Sira daw, sir. Sira? Yes, sir. Kaya patuloy ang kidnapping doon dahil sira yung kanilang CCTV. Napakalaki ang kita nito, ha. This is a multi-billion industry. Tapos, simpleng CCTV, sira na CCTV, hindi mapapalitan. At nagkakaroon pa ng 4 cases of missing persons dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam kung yung kalbo ko, baka masusugat na ito sa kakakamot ko pag ganun ang rason nila. Mr. Chairman, how many days apart ba yung 4 cases? How many days apart of each other? Yung 4 cases. Dahil 4 cases ang involved yung Santa Cruz, eh. So all those times, sira yung CCTV. Tapos Manila Arena, ganun din, wala pa rin CCTV. Sana huwag maging obvious itong nangyayari na ito dahil palagi na lang walang CCTV. Napakalaking kita nitong negosyo na ito. CCTV lang, hindi maayos-ayos. Mr. Attorney Santos, sa inyo man kaya ito? Bakit ngayon pabiyaan niyo sira yung CCTV niyo? Ikaw man kayang presidente ng Lucky 8. Paano naging pinabayaan yung sira yung CCTV ninyo? Actually, hindi po sira yung CCTV po sa Santa Cruz po. Wala po talagang CCTV doon sa pagkakalam po natin. Pagkor, kayo na naman. Sus, yung buhay ito. Mr. Chair, again po, yung sa licensing po ng Cockpit Arena po, it is with the LGU's jurisdiction, Mr. Chair, to license the Cockpit Arenas po. Teka muna, Mr. Chairman, with your indulgence. Di ba bago kayo magbigyan ng license, kumpleto dapat yung requirements na meron silang permit from the local government unit. Yes, Mr. Chair. Hindi nyo man lang chinek kung ano yung violation, but paano sila nabigyan ng permit ng local government unit concerned? Mr. Chair, they were able po to provide the appropriate permits po and From resolutions LGU? from the LGU, Mr. Chair. So ang assumption nyo, nag-comply sila. We presumed regularity with the submitted documents, Mr. Chair. Kumsek, next hearing,
You invite the mayor of Santa Cruz, Laguna. Sila man nagpipirma ng, at pati mayor ng Manila. Kasi sila man kaya nag-i-issue ng, permit. Sabihin namin sa kanila, nasabi ng PAGCOR, kayo daw ang nag-issue ng permit. Am I correct? PAGCOR? Yes, Mr. Chair. Okay. Comsec, invite them. Yung mayor ng Manila, mayor ng Santa Cruz. Kasi yung dalawang, at saka yung mayor ng Lipa. Kung Lipa case. Mag-jump muna tayo doon. Sino may hawak ng Lipa case? Case number... Case number 3, sir. number 3. Mr. Chairman, I think to avoid finger pointing, huwag na yung mga mayor imbitahan, yung BPLO. Yung Business Permits and License Office nila. Yun, sasabihin ng mayor sa atin dito, dadaldal dito, tapos ituturo yung BPLO. Ito yung BPLO na imbitahin natin, may mga mayor. Ano yung Kaya mo na silang managot sa mga constituent nila, hindi na rito sa atin. Yes, sir. Licensing and Permit Office? I agree with the Senate President. Otherwise, it will be calling PAGCOR, CORPAG. So the licensing office should be summoned. Okay, correction to my previous instruction to the COMSEC, instead of the mayor, yung chief ng Business Permit and Licensing Office ng Santa Cruz at ng Manila. Okay? Sige. Yes, sir. Will comply, sir. Yung sa Lipa, diretso muna tayo sa Lipa. Sino may hawak nung Lipa case? Tanungin muna kita, ha? Naghanap rin kayo ng CCTV doon sa Lipa? Ano, meron? Wala. Negative na naman. Sino may-ari nung Lipa na arena? Ha? It is under Royal Octodome, sir. Na naman. Sa yan naman ito eh. O bakit, ano yan? Bakit wala na namang CCTV doon? Just to clarify, Mr. Chairman, with respect to the Manila Arena, kasi kakastart lang din po ng operations namin dyan since nag-open up na po yung, nag-lower na po ng IATF levels, no? So, kaya ngayon pa lang po talaga i-installan ng CCTV po yung Manila Arena. With respect po sa others location po namin, kasi wala naman po talagang ganyang incident po na nangyayari sa amin. So, hindi po talaga dinim ng management to install CCTV there. But since ngayon lang po nagkaroon ng mga ganitong complaint, ngayon lang po kami na-apprise ng mga ganitong complaint po, as we speak, Mr. Chairman, the management is coordinating for the installment of the CCTV. Alam mo, attorney, ako yung nagtataka. Bakit multi-million industry ito? Yan yung pinakasit, yan yung source ng income ninyo. Yung arena na yan. Simple-simple CCTV, hindi nyo malalagyan. Kahit na granting na hindi kayo ni-require na PAGCOR. Kasi sabi ng PAGCOR, yung offshore kuan lang daw, na kaya ni-require nila. Siguro sa'yo, ako nga, bahay ko, nagsusumikap ako makalagay ng CCTV na wala akong income doon. Yun pa kayong place of business ninyo na doon kayo kumikita, hindi nyo malalagyan ng CCTV. Billion! Attorney, billion. Yun lang ako yung nagtataka. Pero sige lang. Sana tayo? Case number 2. Patuloy mo. Sino yung case number 2, nagbibrief? Sir, lastly, sir, yung also we requested, sir, sa SLEC, sir. Kasi yung sasakyan, sir, from the Cockpit Arena, sir, papunta ng Manila. So, nag-request na rin kami, sir, ng subpoena, sir, sa SLEC. From Santa Cruz, papuntang Manila? Santa Cruz, Laguna? Yes, sir. Oh, sir. Yung sasakyan ng mga victims? Yes, sir. Yun ang way na yun ang way ng sasakyan, sir. Mayroong kasamang, may nag-escort na sasakyan? Wala. Sila lang. Merong pick-up, sir.
Pick up. Pickup block, sir. Yung plate number kasi, sir, on the, yung mga nakikita namin, sir, na CCTV sa barangay. Hindi nakikita, sir, yung kwan. Yung, hindi clear yung plate number, sir. Isa lang ang nag-escort. Yes, sir. Isa lang. Pick up. Pickup for block. Sige, continue. That's all for the update of the case number 2, sir. Okay. Salamat. Thank you, sir. So wala naman akong in-expect sa iyo, attorney, na itatanong dahil sinagot mo naman yung kanina, yung about CCTV. Diretso na tayo dito sa mga pamilya. Sino mauna, sir? Ikaw? Okay, sige, please. The father of Milbert Jan Santos. You have the floor, sir. Good afternoon po, sir. Ako po yung father ni Melbert Jan Santos at ako din po yung may-ari ng van na hinahire ni Julius Abilio. Nung pong ano kasi yan, nung January 12, nagsabi nga po na sabi sa akin pa baka matuloy ako ng Santa Cruz. Ngayon, ang sabi ng ano ko ay ipa-change na daw namin yung van baka nga matuloy. So ayun, pinayagan ko. But yun po ako po kasi nasa trabaho ako kaya pinupunta-puntahan na lang po ako doon. At pagka ganun pong hindi ko nakita yung van doon, alam ko pong na umalis na po siya. Natuloy po yung renta. Kasi malimit po kasi na narerentahan ni Julius Abilio yung van. Kaya yun po. Then, nung umaga na po ng January 14 around mga 7 a.m. may nagpunta doon sa farm na ang sabi po, tay baka yung sinataba po, may nakapagsabi lang po na nahuhold po sa Santa Cruz ay pakipuntahan po para po maagapan. Kasi siya din po kasi yung nagsabi po sa akin ay yun po ay naging tauhan ni Julius Abilio. Pakiulit mo, yung nakita mo? Yung pong nagsama sa amin doon sa Santa Cruz doon sa Sabungan. Oh. Yung po nagsamang tao na yun para malocate namin yung Sabungan. Yung po ay naging tauhan din ni Julius Abilio. Kaya namin na-locate yung Sabungan. Then nung dumating na po kami doon sa Sabungan, sa Santa Cruz, ayun nakausap naman po namin yung gwardiya. Ang kasama ko po noon ay yung kapatid po ni Fernandine. Ayun. Nung makarating naman po kami doon, na-entertain naman kami nung guard. At ang sabi nga nung kasama, yung sumama sa amin na magtatanong lang po kasi may nakapagsabi po na may nahuhold po mga tao diyan. Sabi naman po ng guardia, wala naman daw nahuhold po. Tapos natanong po kung ang nasabi, ano pong entry. Ay yung pong kasama kong kapatid ni Fernandine, nasagot po niya yung kung anong entry. So, sinagot naman po na yung J&J Brothers Laguna, yung entry. Kasi sabi po ng guardia na lahat po raw na pumapasok doon at lumalabas, may gate pass. So, tiningnan po doon sa gate pass, binuklat po ng binuklat hanggang sa nakita nga po na pumasok po yung 4 na tao. Kasama ang anak mo? Yes, sir. Okay. Naroon po yung 4 na mga pangalan na yon. Then, ang tanong nga po itong kapatid ni Fernandine, sino po ang pumeter makalimitan diyan sa gate pass? Ang sabi po ng security, kahit sino diyan sa 4. Pero ang kalimitan, ang peperma diyan, yung driver. Ngayon, nagtanong na po kami dalawa nung ang sabi, kung perma nga
hindi daw po perma ng kapatid niya. Sabi ko, hindi din perma ng anak ko yan. So, yun lang po ang nakuha naming information doon. Then, napuna nga po yung CCTV. Ang sabi nga po, sabi ko may CCTV nga po ay ang sagot po sa kanya, props lang po daw yung CCTV. Pero meron po na CCTV pero hindi nga po gumagana. So, allocate na lang po namin na ang isa namin nilapitan, which is yung Barangay Palasan. Kasi ang sabi lang ng kasama ko, gusto lang namin makasigurado kung lumabas yung sasakyan. Then, yun po ang nakita namin doon sa Barangay Palasan, na lumabas nga po talaga yung sasakyan. Then, yun lang po. Yung after na noon, yun lang. Nagpunta lang po kami sa police station para i-blatter na. Yun lang po ang Mr. Chairman, Yes, sir. Chairman, interesado lang po ako doon sa sinabi nyo na may nagpunta sa inyo noong umaga ng January 14 at sinasama kayo doon sa Buwan. Ano po? At sabi sa inyo ay para maagapan. Ganun na pagkakasabi sa inyo. So yung taong yun, alam niyo may nangyari. Yes. Kaya sinasabi niya, pumunta kayo para maagapan. Di ba? Apo. Kasi nga po naho-hold nga daw kasi yun nga po ang sabi kasi baka kung anong mangyari kaya So alam niya, nung taong kausap mo, alam niya kung sino yung kumuha. Kasi para sabihin niya sa'yo para maagapan, alam niya mayroong maaaring mangyari. hindi po Alam sir, niya kung sino kumuha. hindi po sir ang bali ang pagkakalan po niya kasi doon po sa sabungan kasi naho-hold. Sa sabungan lang po. Sa Buwan na hold. Opo, sa sabungan po kasi mismo naho-hold. At sino ang nag-hold? Hindi mo tinanong? Bali yung sabungan na lang. Bali po yung sa sabungan na po. Mga namamahala na sa Buwan. Opo. Yun ang nag-hold. Yung taong nagsabi sa inyo, kumausap sa inyo, nabigay nyo na kila General Ferro yung pangalan. General, nakuha niyo na yun. Naimbestigahan niyo na yun, another person of interest, dahil may alam siya. Most of their statement, Mr. Chair, was already taken, sir. So, alam ko, sir, nasa amin na yung mga detalye. Nasa inyo na yun, yung tao na yun. Nasa inyo na. Okay, thank you. Bali siya lang po kasi yung nagsama sa akin para malocate namin yung pinakasabungan po. Okay, thank you, sir. Maraming salamat. Ang ban daw, nasaan? Base po dito sa mga nangyayari, yung pong ban ko lang ang hindi binalik. Ano ibig sabihin? Nasa ano? Yung band, nasa ano? Nawawala? Yes. Yes. Okay. Bali po doon sa mga yung pong kasama namin yung FX na puti, bali iniwan po sa Tanay doon sa pero yun po sa akin hanggang ngayon hindi po. Pero nung pong Ano yung brand new? second hand po. Second hand, pero okay pa ang kondisyon. Po. Baka nagustuhan ng kidnapper yun. Gamitin pa yun nila. Nga po, yun nga po. Pero parang din po yung sa isa yung Hyundai na itin, parang hindi nababalik. Okay. So, next. Mr. Chairman. Yes, sir. Sir. Yes, go ahead. Mr. Chairman. Sir, there were information na hindi pa sir pala nasabi dito sa ating mga investigator. I think si Mr. Santos, na-recall nyo lang po ngayon yung sinasabi nyo. Kasi dito sa mga affidavit namin yung sinasabi nyo, hindi po namin na-record sa affidavit na binigay nyo sa amin. Kung ano po, pupunta na lang uli kami sa iyo at para punuin yung ngayong sinasabi nyo ngayon ay maidagdag sa aming nakuhang statement sa inyo po. That's all, Mr. Chair. Yeah, Mr. thank you. Mr. Senator Chair. Tolentino. Mr. Chair, for the information of General Ferro, since this is a recorded public hearing, you can likewise secure a copy of the transcript. And since the gentleman here is under oath, that I think that would also suffice. Yes, Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you. Mr. Chairman, just for clarification,
Mr. Chairman. Yes, go ahead, Atty. Santos. Yes. With respect to your earlier query as to the lack of CCTVs in Santa Cruz and Lipa, I was just informed that in Lipa, it is still undergoing construction. Most of the facilities there are still undergoing constructions, including the buildings. Kaya hindi pa po talaga ma-installan ng CCTV. Same goes po sa Santa Cruz po, ganun din po. Ongoing po kasi malaki po yung property. So, as much as we wanted to install na po, ongoing pa rin po yung construction. Chairman, For clarity. yes, that's the reason. Maski under construction, nag-ooperate na, requirement yung CCTV, dapat may CCTV. Maski under construction, nag-ooperate na nga eh. And that's a requirement. Yes, Mr. Chairman. So, hindi reason yon na under But construction. what I'm trying to explain lang po, because of the ongoing construction po, hindi po makapitan ng maayos ng CCTV. That's all, Mr. Chairman. Yeah, whatever explanation you have, the fact remains that tatlong arena ninyo nag-ooperate na walang CCTV. Yun talaga, that's the bottom line. Wala tayong magawa dyan. Yan talagang the fact remains the same. Ano, yun nga. Yeah, anyway, please, next is the partner of Melbert Santos. Go ahead, ma'am. Sabihin mo yung pangalan mo dahil tuloy-tuloy ka na sa gusto mong sabihin. Pakitanggal na siguro yung kwan para marinig natin yung kwan mo. Ilapit mo yung microphone. Thank you. Ako po si Rowelyn Ebit po. Kinakasama po ni Melbert Jan Santos. Noong 12 po, umuwi po siya sa amin ng hapon na po yun, mga 2 to 3 p.m. Nagpaalam po siya sa amin ng anak ko na may biyahe nga daw po sila pa Laguna. Tapos, ang nagsabi pa po siya sa amin na antayin daw po namin siyang mag-ina kasi pag uwi daw po niya, magpo-food trip daw po kami. Tapos nung time na, ayun na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi, tapos aalis para po bumiyahe pa Laguna. Nung time na po na bumiyahe siya, Papalaguna po yun, nag-live po siya ng January 12. Papalaguna po yun, Papa Santa Cruz. Tapos, tumawag po siya sa akin ng mga 11 p.m. po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Habilio po. Kasi sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanua, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Tapos yun na po yung huling contact namin, hindi na po siya tumawag ulit. Hindi na rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, yun nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, naho-hold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakakakilala ba kay Sabilio? Namit na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin namit po. Hindi pa niyo namit? Kayo po, kayo? Namit mo? Sino nakamit kaya Sabilio? Kayong tatlo. Pagkatapos ito, tanungin ko kayo kung anong tingin nyo kay Sabilio. Ha? Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kani-kanino na po kami lumapit para po mahanap siya. Kasi hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Tapos po yung number po nila, may times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13 to 40 nagre-ring po yun, pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po yung lumipas, nagre-ring po ulit siya. Yun po yung
yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung ang gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Kasi nung time na nagtaka din po kasi kami yung sa Facebook account po nung asawa ko. Meron pong nagbura nung live po niya ng January 12 nang papunta po siya ng Santa Cruz. Nabura po yung live niya. Hindi po namin alam kung sinong nagbura nung live na yon. Kasabay po nun yung pagbura nung conversation po namin mag-asawa. Kasi po nag-send po siya ng ng picture niya na nandun na po siya sa Sabungan po, sa Laguna. Sigurado na yung nagbura noon ay yung mga tao na may hawak Yung may sa asawa mo. Opo, Oh, siguro. kasi sila may hawak ng cellphone eh. Opo. Kontrolado nila yung husband mo, kontrolado na cellphone, sila ngayon na nagbura noon. Opo. Tsaka nag-aano din po ako na kasi yung asawa ko po, driver lang po yun eh. Wala siyang alam sa sabong. Ba't pati po siya dinamay? Bata pa po yung anak namin eh. Lagi na siyang hinahanap. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Araw-araw tinatanong niya kung nasan yung daddy niya. Sana naman po ibalik niyo sa amin. Yun lang naman po yung hinihingi naming lahat eh. Yung maibalik po silang lahat sa amin na ligtas kasi gusto po namin mabuhay ng normal. Yung wala pong takot. Yung lalabas po kami, wala kaming kinakatakutan. Kasi di rin po namin alam sa paglabas namin kung ligtas pa po ba kami. Marami pong takot. Ang bigat po sa dibdib. Kasi hanggang ngayon, parang wala pa rin po kaming idea kung nasaan sila. Hindi namin sila mahanap. Sige, maraming salamat ha. Thank you very much. Ramdam namin yung paghihirap mo, but we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanilang katawan. Next is the wife of Manny Magbanwa. Go ahead, ma'am. Ako po si Geraldine Magbanwa, asawa po ni Manny Magbanwa. Nung gabi po na sinundo yung asawa ko sa farm nila Ferdinand at saka nila Malbert. Siya po yung handler doon sa farm ni Julius Havilo. Bago lang po kami doon, 2 weeks, magto 2 weeks pa lang po kami doon sa farm. So, nakilala mo si Julio Sabilio? Opo. Anong tingin mo sa kanya? Anong klaseng tao? Ano naman po siya, mukhang mabait naman po siya. Parang hindi naman po siya gagawa ng parang wala siyang alam. Parang hindi ko po alam yung itsura niya. Parang inosente. Yung honest opinion mo, Opo. tingin mo ba Oo, tingin- siya nasa likuran ng pagkawala ng asawa mo at ng kasama nila? Tingin ko po. Ha? Tingin ko po, parang siya po. Parang siya? Bakit? Kasi siya po yung financer at saka siya po yung amo na nag-aano sa mga tao. Okay. Sige, please, continue. Tapos sinundo po siya doon ng mga kasama niya sa farm kasi siya po yung handler. Sabi ko sa asawa ko, wag na siyang sumama kasi ano niya po, kinabukasan, birthday niya po. Kaya sabi ko, wag na siyang sasama kasi galing pa po sila sa sabungan doon sa Tarlac. Pagod po siya, tsaka puyat. Ang pinagtataka ko lang po, wala pong gustong sumama kahit isa doon sa tauhan sa farm. Kaya po siya napilitan sumama pa rin doon sa Santa Cruz, Laguna ng Sabungan. Kaya po yun, napilitan po siyang sumama. Tapos kinabukasan po, umalis po sila sa farm ng
11:45 ng gabi. Tapos kinabukasan, tinetext ko po siya. Tapos hindi na po siya sa akin, sumasagot. Ang dami kong text, di po siya sumasagot. Pero nagre-ring yung phone niya. Bandang tanghali ng 13, hindi ko na po siya makontak. Out of reach area na po. Sa pagkakaalam mo ba, kasama nila si Julio Sabilio doon sa Sabungan o hindi? Hindi kasama? Tapos sabi yung Marvin po yung nakakaalam, yung driver po niya. Driver ni Julio Sabilo. Saan siya? Nawawala din po, kasama din po. Nawawala? Opo. Yun po yung nagpasok sa amin sa loob ng farm na. Anong pangalan? Marvin Flores. Marvin Flores, sa IDG. Record niyo, Marvin Flores. Hanapin niyo yan. Continue. Kasama ni Tapos yun po, nung na yun, sabi sa akin ng katiwala sa farm, yun po ang nagsabi sa akin na nawawala na po sila. Na hindi na po, may kumontak si Dayan doon sa katiwala sa farm, na nawawala na daw sila. Saka po ako kinabahan na natakot kasi hindi ko na nga po sila makontak. Pumunta po ako sa Santa Cruz, Laguna para po ipablatter. Tapos doon ko na po nalaman na nawawala na po silang 4, di na po sila move. Kasi po, kung saan sana po kami nagpupunta, hinahanap namin sila, hindi na po namin sila makontak, hindi na po namin sila. Sige, thank you. Wala ka na sabihin pa. Next, si Sister of Mary Mark Fernandin. Mark Paul Fernandin. Go ahead, ma'am. Ako po si Tessan Regondola. Kapatid po ako ni Mark Paul Fernandin. Nung umalis po sila ng bahay nung January 12 ng gabi, nagpaalam po sa akin kapatid ko na pupunta na nga po daw sila sa Santa Maria, Laguna ni Melbert dyan para po kunin yung mga manok na isasabong po sa Santa Cruz, Laguna. Anong trabaho niya? Taga-bitbit lang po ng manok. Taga-bitbit ng manok ni Julio Sabilo po. Abino. Tapos po noon, nag-message po ang kapatid ko sa akin ng 10 ng January 12. Ang sabi niya po sa akin ay JMJ Brothers Laguna. Yun po yung pangalan ng entry name po nila sa Santa Cruz. Tapos, ang sabi pa po niya sa akin, pangatlong laban po daw sila. WPC po daw yung sa Santa Cruz. Tapos, napanood ko pa po yung kapatid ko ng umaga doon, noong January 13 po, kasi fight po nila ng pangatlo nga po daw sila. Tapos, tumawag po sa akin yung kapatid ko ng 9:24 AM, nag-video call pa po kami. Siya po mismo tumawag sa akin. Ang sabi niya po sa akin, kung okay po daw yung laban ng manok. Sabi ko naman po, ang sagot ko naman po sa kanya, okay lang. Tapos may nabanggit po sa akin din yung kapatid ko about po dun sa loob ng sabungan. Na sabi niya nga po sa akin na meron nga po daw parang umaaligid sa kanila na tauhan po daw sa sabungan sa Santa Cruz. When you say tauhan ng sabungan ng Santa Cruz, Opo. Miss po, ano po? ano niya nalaman na taga Santa Cruz na sabungan yun? Para po daw kasi para pong guard para po tauhan. Kasi siguro po alam niyo yung mga guard po na nakaitim, ganun po. Tapos, sabi ko naman po sa kanya, okay lang ba kayo dyan? Sabi niya po sa akin, okay lang naman natin, sabi ko. Tapos, ang sabi po niya sa akin, mga tanghali po daw, tatawag ulit po daw siya. Di inatay ko po tawag niya. Pagkatapos po noon, di po siya tumawag ng tanghali. Panatag lang naman po loob ko kasi baka po nagpapahinga lang po siya or kaya po may ginagawa lang kaya hindi po siya nakatawag ng tanghali sa akin ng 13.
nag-try po akong tawagan siya ng alas 3:08 PM po ng hapon ng January 13. Kaso, hindi na po nagre-ring nagre-ring po yung cellphone niya, pero hindi po siya sumasagot. Ano, 13 ito o 12? 13? 13 na po. Okay. Tapos po, yung nga po, hindi na po sumasagot hanggang umabot na po ng kinabukasan po ng 14, nag-message po sa akin yung Hana Bonan po na kinakasama ni Marvin Flores. Nung driver Yung driver? po. Sa Bicol. Okay, anong message niya? Ang sabi niya po sa akin, ate, may importante akong sasabihin. Sabi ko, ano yun? Bakit? Sabi niya, nakokontak mo pa ba si na Mac? Yun po yung kapatid ko sa Sabungan. Sabi ko, hindi, bakit? Sabi ko sa kanya ganon. Tapos sabi niya, basta ate, tatawag ako mamaya, importante lang. Tapos, nag-send po sa akin siya sa Messenger ng emoji po ng malungkot. Tapos sabi ko, bakit may nangyari ba? Sabi ko po sa kanya ganon. Tapos sabi, basta malalaman pa, kawawa naman sila. Yun po ang sabi nung Hana. Sabi ko, bakit nga? Parang doon na po ako nabahan. Tapos ang sabi niya po sa akin, di pa namin alam kung saan sila dinala. Tapos sabi ko, ano, bakit? Saan sila dinala? Tapos sabi niya po sa amin. Tapos nag-reply po siya sa akin na, kahapon ko pa sila tinatawagan, pati si Taba, hindi po sila makontak. Nagre-ring po yung cellphone nila, pero hindi po sila sumasagot. You mean si Taba, si Flores? Hindi po, yung pong driver, si Melbert dyan po. Anong sabi niya sa kinakasama niya na si Flores? Missing din daw? Hindi. Hindi po sila missing. Hindi po sila missing. Nagtatago po silang 4. Ano? Nagtatago po silang 4. Paano mo nalaman na nagtatago? Kasi po, noong 13 po ng 5 p.m., sinundo po nung kabit po ni Julius, yung kaibigan kong bakla sa bahay po niya, kasama po si Hana na pumunta po noon sa sa bahay po ng Jean. Yun po yung kabit ni Julius. Doon po daw sila, para nagsama-sama sila doon. Pagdating po daw nila doon, nandun po daw si Julius Havilo sa bahay na, tsaka si Marvin Flores. Sabi ko nga po, bakit ka nandyan? Sabi ko nga po ganun, kasi magka-video call na po kami. Sabi ko, bakit ka nandyan? Sabi niya po sa akin, hindi ko nga alam bakit ako nila pinuntahan sa bahay. Sinundo nila ako para pumunta dito. Sabi ko, sino nandyan? Sabi ko po ganun. Sabi niya, nandito si Boss Julius. Ay, nakita ko nga po sa likuran niya, nandun nga po si Boss Julius. Kita-kita ko po na nakapulang damit pa po si Julius. Tapos umamin naman po sa akin si Hana na magkakasama nga po sila nung 13 ng hapon at ng gabi. Ibig sabihin po, hindi po siya nagpunta ng Santa Cruz. So para sumunod po doon sa mga tauhan niya, nagsasabong ng kanyang manok. Tapos po tapos doon po, kinabahan na po ako doon. Tapos sabi po, kahapon pa po sila, sabi po nung Hana, kahapon pa sila ng tanghali tinatawagan namin, kaso hindi na sila sumasagot. Tapos may sinabi, pwede ko ba Hindi mo kinulit yung kausap mo. Bakit sila nandyan? Kasama man sila. Tapos bakit yung aking kapatid nawawala? Hindi, wala pa po sa namin na nawawala na sila. Yun lang po. Tapos ang sabi po sa akin, yun nga po na sana po may iba nga tinatawagan nga po sila, hindi na po daw sila sumasagot. Kaya sabi niya, sabi ko, nga, kausapin ko lang si Mac kahapon. Sabi ko, kausap ko lang kapatid ko kahapon ng umaga. Sabi ko, ganun po. Sabi niya, kaya nga, di ba inarkila lang yung van? Sabi ko, oo. Tapos ang sabi niya po, sabi ko, bakit? Sino may sabi? Sabi ko, yun nga po sabi niya na, hindi daw din nila alam kung saan daw dinala. Yung 4 po, si Mark Paul Fernandez po yung kapatid ko, si Magbanwa,
tsaka po si Melbert, at tsaka po si Dizon. Sino nagsabi na hindi alam kung saan dinala? Sino? Ito pong hana na ano po ni Marvin Flores, kinakasama. Kinakasama ni Marvin Flores. Opo. Kasi po may tumawag po daw kasi kay Julius nung hapon ay bandang tanghali ng 13 po na yung po daw mga tauhan niya is hinold po daw sa sabungan. Mga tauhan ni Julius po. Julius. May tumawag po daw kay Boss Julius nila na yung po daw mga tauhan ni Julius sa sabungan na hold po daw. Na-hold sa sabungan. Opo. Sino nag-hold? Yung po daw, committee po ba yun? Committee? Sabungan po. Yung in charge sa sabungan. Hinold po daw sila, yung pati sa gwardiya, hinold po daw, parang hindi po daw sila. So meaning si Julius hindi na-hold? Hindi. Hindi kasama doon? Okay. Continue. Sabi ko nga, sino may sabi niya, tapos nabanggit nga po dito sa pag-uusap namin na baka kung sinong may hawak ng CP nila kasi hindi na nga po sila nagte-text or hindi po sila sumasagot sa mga call namin. Tsaka po, ito pa. Yun nga po, Sa IDG, Bert, ate, kahapon pa sila. sandali ma'am ha, sandali. Yung mga sinasabi niya, nakuha ba niyo ito? Yes, sir. Yung mga about Flores, about yung driver, about yung lahat-lahat, sabi niya? Based dun sa ating Laguna chief, sir, ang hindi lang nila na kompletong salaysari yung kay Mrs. Santos, yung pangalawang. Okay. Ano, sir. Pero the rest, sir, nakuna ng affidavit yan, sir. Please continue. Tapos po no na, ate, kahapon pa sila dinala ng mga tao ni Atong Ang. Sino nagsabi na tao ni Atong Ang? Ito pong si Hana, dahil yun po daw ang sabi ata dun sa Boss Julius nila na tumawag po ng tanghali. Si Julius, May kausap po dun sa loob ng sabungan na para pong nagsabi na yung mga bata mo is hinold dito sa loob ng sabungan. Na mga ano po daw ni Atong Ang. mga tao ni Atong Ang, Opo, ang nag-hold. yun po ang sabi sa akin. Kasi po sila po magkakasama no, kaya po alam niya kung ano mga pinag-uusapan. Nireport ba niyo kagad dito sa police? Nung 14 po, nung pagkasabi pa lang po niya sa akin na ganito na po, yun nga po, ako nagyaya po, pinunta ko po si tatay dun sa trabaho niya, tapos niyaya ko na nga po siya sa Santa Cruz. Police? Hindi po, nagpunta po muna kami sa sabungan po sa... Alam niyo, dapat diretso kayo sa police. Dahil may informasyon kayo na sinabi mo kaya na hinold ng mga tao ni Atong Ang Hindi yung... po agad kasi kami doon muna nagpunta, sir. Magpatulong kayo sa police para makuha yung anak. Kasi inalam po muna namin talaga kung talaga po na-hold sila. Kaya po mismo sa sabungan po kami nagpunta. Tapos, nagyun nga po, ang sabi po nung guardia sa amin, tinanong po yung entry name nila, ang sabi ko nga po is JMJ Brothers Laguna. Pero, yan nga po, binuklat nga po nila. Sabi niya, ate, nag-out na po sila ng 14 ng madaling araw, 2 a.m. Yun po ang sabi sa amin. Sabi ko, pwede po ba makita yung, sabi ko nga po, siguro naman po meron po kayo dyang entry pass at saka out pass. Sabi niya po, meron naman po, kaya po, pinakita po sa amin. Sabi ko po, yun nga po, nakita ko po yung pangalan nilang 4 doon. Tapos, tinanong ko po, kasi po may 3 perma po yun eh. At pipirma ka po sa 3 yun. Sabi ko, para sa po itong, sino po mga po member na ito? Para saan po ito? Yung po daw pinakahuling perma doon is doon nga po daw sa 4 na tao kasi po daw pipirma doon. Itinanong ko po si tatay kung pirma po ba yun nung anak niya. Ang sabi naman po sa akin, hindi. Tapos ako rin po, hindi rin po yung pirma na kapatid ko. Doon na po kami nagtaka. Alam mo yung perma ng kapatid mo? Opo. Tapos kinumpara mo doon sa nakapirma sa log-out. Hindi niya pirma? Opo, hindi po. Nasaan yung papel na yun? Sa DJ. Dapat makuha niyo yung papel na yun. Makuha niyo yan? Kunin namin, sir. Tapos halata po kasi na iisang kamay lang po ang gumawa nung
outpass po nila. Sulat Isang- kamay. isang- Isang sulat kamay lang po ang gumawa ng outpass nila. Sa apat? Opo. Halata. Nakita mo Opo, talaga na nakita. isang pirma lang? Opo, kasi po pinuta po kami ng CIDG Kabuyaw po ba yun? Yun po. Tapos, pinakita ko nga po yung outpost nila na ito po yung, sabi ko, sir, ito nga po yung outpost nila. Tapos sabi niya, ay oo ate, iba yung, iisa lang ang halatang pineke yung kasi iisa lang ang sulat kamay. Hindi sila ang mga sumulat nito. So, in line with that, magpatulong si Atty. Santos. Atty. Santos, magpatulong kami sa iyo, ha, na makuha yung makuha yung... Mr. Chairman. Logbook, Mr. Chairman. Yes, Mr. Yes, sir. Yes, sir. CIDG Director, madali masolve ito Kayang masolve ito. Thank you. Please continue. Tapos nga po yun, sabi ko po doon sa gwardiya, sir, total naman po, may nakita po kasi ako ng 3 CCTV sa may gate po nila. Sabi ko, sir, tanong ko lang po, gumagana po ba yung CCTV niyo sa labas? Pwede po ba namin makita kung talagang lumabas po sila ng sabungan? Sabi po sa akin ng gwardiya doon na nag-entertain po sa amin na, ay ma'am, hindi po, props lang po yan. Yun po ang sabi po sa amin. Tapos sabi ko po, siguro naman po sir, sa loob po niyan may gumagana naman po kahit papaano. Ang sagot nga po sa akin, ma'am, oo po, meron naman po. Sabi ko, kung sakali po kailanganin po namin, pwede po ba namin mahingi? Ang sagot po niya sa akin, pwede naman po, ma'am. Tapos po nun, wala na po kami nakuhang information about doon po sa sabungan. Nag-try po kami magtanong-tanong kung may mga CCTV pa po ba sa pagdaraan na palabas po ng sabungan. May nakapagsabi po sa amin na magpunta po daw kami ng barangay po ng Palasan. Baka po makakuha kami doon kahit isang man lang para po makatiyak kami kung lumabas nga po sila. Yun nga po yung nakuha namin na isang CCTV lang po na palabas na po talaga siya ng Palasan. Pero hindi lang naman po namin alam kung sila pa po ang sakay nung van na yun, nung sinakyan nila. Pagkatapos po noon, yun na po, nagpaano na po kami na sa katunayan na sa barangay na nawawala po yung kapatid ko, yung anak po niya. Tapos, ang sabi po sa amin sa barangay na magpunta na rin po kayo ng police station para ipablatter niyo po. Yun nga po, sinabi po namin sa laysay namin. Tapos yun po, ginawa na po kami ng blatter ng Santa Cruz Police po. Maraming salamat, ha. Thank you. Next is the partner of Mark Ferdinand Dizon po. Yeah, go ahead po. Ako po si Dayan Loyola, kinakasama po ni Ferdinand Dizon. Yung asawa ko is, bali, January 12 po, nung umalis siya sa bahay, sinundo po siya ni Melbert Santon, tsaka ni Mark Paul Fernandin sa bahay. Nadala-dala po yung van na pagmamayari po ni tatay. Anong trabaho ng asawa mo? Gapper po, sir. Mananari. Gapper, Mananari. Opo. After you, kausapin natin si Gab Chairman, si Baham Mitra. At mamaya sir, pagkatapos niya sir, maghingi kami ng information galing sa iyo about regulation nito mga gappers, kung paano sila kung may panyunyupi man o paano. You're the one regulating these people, di ba? So, mamaya sir, pagkatapos niya. Please continue. Yeah. Tapos yun nga po, umalis po siya sa bahay siguro mga 8 to 8:30 p.m. po yata nung sinundo siya. Dumiretso po sila sa Santa Maria, Laguna po para puntahan yung handler at kuhain po yung manok. Then after po nun nilang kumuha ng manok, didiretso na po sila sa Santa Cruz, Laguna. Then yun po, nagka-chat pa po kami nun hanggang sa makarating po siya dun eh. Kinabukasan po, bali, nag-chat po siya sa akin, tumawag, na talo po yata yung unang 2 manok nila. Kaya yung pangatlong manok, siya daw po yung bibitaw. I-video ko daw po. Kaya may video po ko nung pangatlong manok na nilaban nila,
At nakita ko po doon yung asawa ko na nagbitaw po. Then Paano? nanalo po yun, sir. Panalo. Opo, nanalo po yun. Pero yung unang dalawa, talo. Opo, sir. Okay. Then after po nun, sabi niya po sa akin, ang pang-apat daw po, 4, 5, 6 na manok is ilalaban po mamaya pa pong hapon. Kaya po, hindi po siya agad nag-chat. Then nung tinatawagan ko po siya pagkatapos namin kumain ng tanghali, hindi po siya sumasagot. Nag-text din po ako, hindi sumasagot. Akala ko po busy lang o kaya po nagpapahinga kasi mamaya pa po yung laban yata nila. Then yun nga po hanggang sa nung medyo hapon na po, nagtataka ako bakit hindi siya tumatawag na kung ibibideo po ba uli yung laban niya kasi nanalo po yung pangatlo eh. Usually po kasi pag nanalo po yung pangatlo, yung pang-apat siya po yung magbibitaw nun. Hindi po siya nag-ano. Tapos nung makita po namin yung laban, iba na po yung nagbitaw. Wala na po dun sa 4. Kaya sana po gusto ko rin po sanang humingi ng kopya nung video nung pang-4, pang-5 at pang-6 na laban po. Sana sir. Sa WPC po. Kasi yung pangatlo pong manok na bintaw ng asawa ko, doon ko po huli siyang nakita. The rest po nun, kala ko po may iba pa silang kasama bukod dun sa mga kasama niya. Kaya hindi ko po... Sino yung nagbitaw? Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala eh. Akala ko yung 4, kilala mo yung 4. nakikita ko na po pero hindi po personal na kilala. Oh, pero Opo. yung Kilala last ko na po. nagbitaw, hindi mo nakilala. Hindi ko po kilala. Akala ko po mga bagong tauhan ni Julius. Kaya hindi po ako nag-isip ng masama na gano'n na nga po. Very material ito. Sa Edithia, hingi kayo ng video doon. Anong nangyari? Then after po no, natapos na po yung laban, wala pa rin pong text or call yung asawa ko. Nisip ko baka busy pa din po. Kaya binaliwala ko lang po yun. Pero medyo kabado na po ako noon. Kasi hindi naman po niya ginagawa yun sa tagal naming nagsasama eh. Ngayon lang po. Then kinabukas, tsaka nilocate ko pa po pala siya sa cellphone ko sa GPS na nandun pa po siya sa Santa Cruz, Laguna sa AA Cobra. Kaya medyo panatag pa rin po ako na andun lang po siya. Hindi po siya naalis. Then kinabukasan po, paggising ko, wala pa rin pong chat, walang text. Nagtataka na po ako kung bakit wala pa rin siyang reply na dapat po pati nasa bahay na siya, nakauwi na sila. Nung nilocate ko po ulit yung cellphone niya, wala na po siya sa Santa Cruz. Nasa Muntinlupa na po. Doon na po ako kinabahan. Kasi wala naman po siyang dapat puntahan doon or gawin doon. Ano mo nalaman na sa Sa GPS po sir, sa location, ano po yung email niya sa akin. Muntinlupa? Opo. Yung Find My Device po sir. Then yun po, doon po ako nagtaka. Pumunta po ako agad sa apartment ni Julius, doon sa, yun nga po, yung sa babae niya, sa Tanay, para tanungin po si Julius kung bakit wala pa po yung asawa ko. Pagpunta ko po doon, wala pong tao sa bahay, doon sa apartment. Then, nung tinanong ko po yung kapitbahay, ang sabi po sa akin, ay, umalis na kagabi, umalis sila. Sila magkakasama po ni Julius Sabilio, Hannah Bonan, Jean Alanid, at saka po si Marvin Flores. Yun po yung sabi nung kapitbahay po niya, nakatabi. Kaya umuwi na lang po uli ako sa bahay. Tapos nilolocate ko pa rin po siya noon. Inaano ko kasi tinatawagan ko po, nagre-ring lang, pero hindi po sinasagot yung tawag ko. Kaya ang sumunod ko pong step na ginawa is pumunta po ako dun sa bahay mismo nila Julius Sabilio, dun po sa asawa niya. Tinanong ko po kung alam po niya kung nasan yung asawa ko at asan din po si Julius. Ang sabi niya lang po sa akin, wala daw po siyang alam, hindi daw niya po alam at hindi daw po pa umuwi si Julius. Tapos sabi ko, sige te, kapag nakausap mo, sabihan mo ako kagad o inform mo ko kasi nag-aalala na ako kung anong
kung bakit wala pa yung asawa ko. After po nun, nung bandang hapon po, pumunta po ako ng, gabi na po, pumunta po ako ng Tanay Police Station. Doon ko po nakilala yung si Tatay yung Santos at saka po yung kapatid ni Fernandine. Doon ko po nalaman na talaga po palang nawawala at na-hold na po yung mga tauhan ni Julius sa sabungan. Then after po nun, tinawagan ko po yung asawa mismo ni Julius para, kasi akala ko po magkakasama sila eh. So tinawagan ko po para inform na magpa-blatter din siya sa asawa niya. Pero hindi po siya nakipagtulungan sa amin. Hindi siya bumaba, hindi siya pumunta dun sa Tanay Police Station para makipag-coordinate po sa amin. Then after po noon, ang sabi nga po sa akin ni Ann, sa Santa Cruz daw po kami magpa-blatter. Kasi nung January 14 po ng umaga, nagpa-blatter na po sila sa Santa Cruz PNP. Then nung kinabukasan po, January 15, nagpa-blatter na rin po ako sa Santa Cruz, Laguna.